Eto na, ako pag-usapan natin ito, puro tayo bakla dito, no? Ha? Hindi tayo puro bakla dito. Bakit? Totoo ba? Doctor lang, di ba? Ay, oo, sir. Role lang ba itong ginagampan natin? Hindi, ito nga. Pinag-uusapan ngayon yung sagutan ng isang doktor at ni Aura Briguela. Ano nga yun? Ay, ito na nga, Nay. Kasi nga, di ba dati, may nag-comment kay Aura Briguela na yung mouthpiece talaga nagdala dahil nga yung ngipin niya. Oo. Di ba? Ay, sasagot kayo, di ba? Oo, di ba? Ang sabi niya ganun. Yung ngipin ko, 5 taon na sahod mo. Oo, sabi niya dun sa Sabi nag-comment dun na parang sa- mouthpiece. oo, Ibig sabihin kasi niya. yung mouthpiece, sa mga hindi nakakaalam, yung mouthpiece yung ginagamit sa boxing. Oo, yung pagprotekta ng ngipin. Ba't maganda naman ang ngipin niya? Mukha Kaya bang nga. mouthpiece? Eh, ito na nga. Meron namang isang doktor na sumagot. Oh. Si Dr. Ron Samaniego. O, ano sabi ni Doc? Ay, teka lang, Nay. Para eksakto, Oh. ito na lang yung video. Tama ba ito sinabi ito? Totoo ba ito sinabi niya to na yung ngipin daw niya ay pang 5 taon na sahod ng ibang tao? Ikaw saan galing pera mo kay Vice Ganda? Swerte mo may ganun, di ba? Kasi hindi lahat ng tao swerte. Yun yung swerte ng buhay mo. Pero para sabihin mo, 5 taon mo pagtatrabahuhan yung ngipin ko, kung makakuha ang ngipin nito 5 taon, ano ba trabaho mo? May tinapos ka ba? Bakla ka na nga, bobo ka pa. Ano mo yun? Buraot ka pa. Asa ka sa ninang mo. Swerte mo lang, si Vice Ganda ninang mo. Sinalba ka niya nung nanggulpi ka dun sa Makati ba yun? Nahuli ka sa CCTV. Panalo ka sana, bayani ka na sana, kaya lang may CCTV. Wala lalait ka pa ibang tao. Nigga please. Sabi ng mga tao, mukha daw siya Barbie. Barbie naman talaga yung tsura. Ano ba si Barbie? Di ba manikang peke? Peke naman si Barbie. Peke naman to. Mukha naman talagang Barbie, peke. Peking manika. Ang taray nito. Grabe, may pagandaan. Kakatense. Alam mo, sa totoo lang, no, sa aming mga bading, pag nagtatawag yung bakla, kami, hindi kami na-offend. Ano na ang tubig, ha? Expected mo namang uubuhin ka. Hindi, di ba? Pag tayo mga bakla, Yes. bakla, hindi kami na-offend. Pero pag yung isang barako nagsasabi na, bakla ka na nga, bobo ka pa, parang masakit talaga sa tenga yun. No? Pero ako kasi, syempre, hindi man ako pinatutungkulan ng doktor, kundi yung kanyang komento kay Aura. Di ba? Na bakla ka na nga, bobo ka pa. Syempre, yung iba, medyo naninimbang, doktor ba talaga to? Yun ang tinatanong nila, di ba? Kasi hindi sila sanay na nagsasalita ng ganun ng doktor. Yes. Na parang, hindi man nilalait, kundi masakit magsalita. Professional magsalita. Exactly. Parang hindi raw professional magsalita bilang doktor. Kaya medyo naninibago sila na, may ganito palang doktor. Ako naman bilang content creator, kung lahat na lang ng doktor na mababait ay nagvo-vlog or nagko-content, wala nang dating yun eh. Siguro kaya to si Doc Ron, medyo pinapatapang niya yung kanyang delivery para makapukaw na atensyon, magkaroon ng engagement. Ha? Pagpapansin. Hindi ko alam kung magpapapansin siya. Kung magpapapansin siya, napansin siya. Ayun. Oh. Kasi kung, Kasi nga, sinagot ni Aura eh. ano sinabi? Alam ko na hurtful sa mga bading yung pag narinig na sa isang lalaki, sa straight guy na sinabi na bading ka, tapos sinabi bading. Alam ko hurtful sa mga bading yun. However, bago kasi pumasok sa eksenang ganyan, nagsalita muna sila, di ba? Nagsalita siya, ng lait siya ng tao. Hindi nga witty yung sagot niya eh. Hindi witty yung sagot niya. So, nanlait siya ng tao, so ano na-expect niya? Siyempre, may magsasalita rin against sa kanya kasi nagsalita siya ng hindi maganda eh. Ako yung nagsalita ng ganon. So, bago kami umabot sa ganon, na napagsalitaan ko siya ng hindi niya nagustuhan, natawag ko siyang bading, bobo ka na, bading ka pa, nagsalita mo siya sa ibang tao, nilait niya ibang tao na, wala ka namang pera eh. Ako may pera, 5 taon mo nga pagtatrabaho itong ngipin ko. Yun ang reaction ko, di ba? Simple physics lang naman yan eh. For every action, there's an equal reaction. Yun ang reaction ko. Ngayon, sinabi ng isa, nakasama ni OG Diaz kanina na, syempre, siguro kung nagsasalita ang ganyan, expected mo na may babalik din sa'yo. Expected ko yun. Expected ko na kapag nagsalita ako ng gano'n, maaari may sumagot sa akin. Hindi ko nga alam na si Aura yung sumasagot. Ang alam ko noon baka writer lang ni Aura, no? Pero para sabihin niya na, okay, well, respect begets respect. Ang unang ng bastos dito si Aura. Sumagot lang din ako, di ba? Kasi sabi ko, ba't ito sumagot tong taong to? Ba't si Vice Ganda, yung tumutulong sa kanya, yung ninang niya, ang galing naman sumagot, witty naman, ba't di niya namana yun? Ba't hindi siya naturuan nun? Naman ni Aura. Eto na, sabi niya. Dapat, pag panot na pangit, walang opinyon. Teka lang. Dok, tama ka na. Ikaw nga may tinapos, pero walang pinag-aralan eh. Gagaya mo pa ako sa'yo na totoong bobo, na ang hobby mo lang naman makisawsaw sa issue. Ayaw mo magpatingin, Dok? Parang ikaw may kailangan ng doktor eh. Leche? Sabi nga. Pero may napanood ako dito yung OG na parang sagot naman niya doon. Parang inaalam pa niya kung talagang si Aura yung nagsabi. Nagsabi doon. So, ang mga pinatulan niya, yung mga binabash siya. Pero, Lahat pinapatulan niya, lahat ng babasa kanya, sila sagot niya ganun. pero yan naman, parang hindi niya masyadong sinagot dahil nga hindi pa siya sure kung talagang sinabi ni Aura yun. Ano daw sagot niya sa pamilya at saka pangit? Hindi niya sinagot ang mga kinalaban niya. Yung mga... Binasa ko lang yung... Hindi gago si ate, si Oliver. Ano nga, di ba sabi niya, yung binabasa kanya. Ano daw sabi niya? Parang wala siyang sinagot. Ang sinagot niya yung mga nangbabash sa kanya. Oo. Na kina-question kung So, doktor ba sige na siya. kayo nga mag-opinion dyan. Ibig niya sabihin. So, tinatanggap niya. Na, Panot siya at pangit. Ha? So, yan na nga yung nangyayari, no? Kasi nga yung mga bading, tumawag sa bading universe, pati itong mga guding, sila OG Diaz, sa mga kasama yung mga guding, nadadamay, di ba? Parang, ano ba ito nangyayari dito? Ba't siya tinatawag na bakla? Ba't siya nilalait? Ba't homophobic to? And all that shit. Hindi naman ganun ang dating.
Nagsimula na lang yan, nag-snowball na lang yan, nagsimula yan kay Aura, nagsalita ng hindi maganda, nag-snowball kasi tumawag yung mga bading sa kabadingan universe, pati yung mga guding. And by the way, OG Diaz is an OG, no? Original guding. Alam naman natin, pag guding, respetable, maayos magsalita, talagang igagalang mo, pakikinggan mo kung ano sasabihin. And OG Diaz is full of wisdom, no? Marami siyang wisdom sa buhay na kahit ako pinakikinggan ko siya. 'Di ba? Kaya nga, pansin nyo, reaction ko sa kanya, walang ulti, walang pambabastos. Kasi maayos naman to si OG Diaz eh. Itong grupo na to, maayos naman to. Ewan ko to sa Oliver, no? Kasi panay ang banat niya, no? Kasi si Oliver, panay banat, pangit siya sa... Ako, pangit? Really? Pangit? Gusto mo, bigyan kita ng salita na, kung pangit man ako sa inyong paningin, bading ka pa rin. Paano ang gawin ba ko sa'yo? Okay lang, di ba? Kasi sinabihan mo ako, di ba, na pangit at panot, di ba? Really? Man, nigga, please. Triple B ka, di ba? Sasabihin ko pa ba? Kasi ayoko na. Huwag ka na sabihin kasi ayoko na sabihin ko ano yung triple B mo kasi nasa part ka ng grupo ng guding. Out of respect to OG Diaz, no? Kasi I really respect OG Diaz, no? Yung akin bakit yung social media? Bakit ilagay pa sa social media yung mga ganyan? Papansin nga. Hindi naman, well, kasi di ba minsan tayo, natitrigger tayo magkomento pag minsan taliwas doon sa, yung paniniwala natin doon sa sinasabi ng mga nababasa natin. Lalo na pag celebrity, di ba? Pero yun nga lang kasi, siguro, as a golden rule, di ba? Respect begets respect, di ba? Pag ikaw nagsalita ng bastos or nang bastos ka ng ibang tao, huwag mong expect na hindi ka babastusin din. Kaya most likely, di ba? Hindi ka na magugulat kung halimbawa may mga pinakawalan ka ng mga hindi magandang salita, may babalik din sa yung hindi magandang salita, di ba? Oo. Ano yung sinasabi mo? Respetado ba yung doktor na yan? May makakilala ba siya? Nakilala din na makapag-attest ng personality niya? O talagang pansin siya na hindi siya kilala? Walang nakakilala sa kanya? Nakilala na si Doc Ron ngayon. kaya Kasi ang lagi niyang inaano, yung parang nilalait niya kasi mga bakla. Bakla ka na nga, bobo ka pa. O yung mga bakla, yung bakla, gumagano siya sa kanyang mga video. Ang foundation daw niya doon ay ang Biblia. Na wala rin naman daw ipinanganak na bakla ang Diyos. Now, you have to understand na yung sinasabi kong bakla, nasa Bible naman, na hindi kayo talaga makarating sa langit. Kung nagpa-practice kayo yung kabaklaan, sinasagot ko yung mga triple B, yung mga bayot, bobo, bading, na sumasagot sa akin ng hindi maganda. Naninira sa akin online, nagpa-post ng kung ano-ano, panayang pagpa-post ng paninira, di ba? Ginagamit ako ng materials. Yun ang sinasagot ko doon. Hindi ko sinasagot lahat ng bakla. Ang sinasagot ko yung mga bading. Pero yung mga guding, hindi kasali doon. Obvious naman hindi kasali, kaya lang sinasama ng mga bading, parang nga naman isang kabaklaan, sama-sama. Sama na natin yung mga guding. Idamay na natin, influensyahan natin para tulungan tayo ng mga guding. Not gonna happen. Ano masasabi mo dun, Josa? Nasasaktan ka ba? Saan? Ayoko makialam. Baka mamaya tirahin ako nun eh. Gusto mo ba sa likod? Quiet na lang ako. Yung sa akin lang, siguro hindi para i-giit mo na bakla, parang ayaw mo sa bakla. Pero homophobic. Wala nang, homophobic ka. Wala namang problema doon, Doc, ha? Walang problema doon, ha? Walang problema sa homophobic? Hindi, walang problema doon kung yun talaga yung nararamdaman mo. Pero para i-broadcast mo pa na gano'n mga bakla, para mas masama pa sa hayop ang mga bakla. O sinabi rin niya yun. Talaga ba, Doc? Clarify ko lang na hindi ko sinabi masahol pa sa hayop ang mga bakla. Sinabi ko yung acts ng kabaklaan. Mas masahol pa sa hayop. At the same time, hindi yung mga guding ang pinagsasabihan ko nito. Yung mga bading. So, hindi lahat ng bakla covered dito. Kaya lang, yun nga, na-influensyahan kayo kasi nga, sinama-sama kayo, in-splice ng mga bading, yung mga videos ko, pati kayo dinamay. Mas masahol pa raw sa hayop ang mga bakla. So, medyo lumalampas po tayo sa guhit. At tandaan natin, baka, di ba, magkaroon ka ng kaanak, or anak, or apo, na magiging bakla. Bakla na palit pa. Bumanata naman yung Oliver, shots fired na naman. O sige, triple B ka ngayon sa akin. Bading ka na. Butchog ka pa. Vocals ka pa, triple B motherfucker ka. Alright, gets mo? Shots fired, motherfucker. Bakla na kapamilya. At sabi ko nga, walang problema kung yun ang opinion niya. Siyempre, dapat tatanggap din tayo ng opinion ng iba. Sa Yes. opinion mo, talagang kaya, pwede tayong bawian, pwede tayong gantihan, or tapatan yung opinion natin ng mas masakit. Kung kinurot ka, dapat ba kurutin ka pabalik? Hindi. Pwedeng kinurot mo siya, sasapakin ka pabalik. Parang gano'n, Oo, di ba? diba? Katulad ng ginagawa rin ni Doc kay Aura, di ba? So nakakalimutan ni Doc yung kanyang profesyon Yun nga. bilang doktor. That's number one. Dapat, pwedeng kumurot tayo, pero hindi alam nung ating kinurot na pala natin siya. So yung mga ganong anggulo, pwede niyang pag-aralan kung paano. Tapos, may purpose naman ng
existence natin sa mundo, Doc. Yes. Ba tayo ginawang ganito, ba tayo ganito. Di ba? Hindi natin alam. Baka one day, kakailanganin mo ang tulong ng isang bading. Di ba? Baka gusto mong paayos yung misis mo sa isang bading na makeup artist. Yung mag-aayos ng iyong bahay, kunwari, bading. Ano ba yun? Pagka bading, ang kausap mo, ayaw mo na. Ayaw mo na. Kasi taliwas yun sa paniniwala mo na walang bading na pinanganak, na ang bading ay mas masahol pa sa hayop. Diba? Oo. Again, wala akong galit sa lahat ng bading. Ang pinag-uusapan natin, wala akong galit sa lahat ng bakla. Sa bading, na lalo yung mga entitled, no? Lalo yung nagpa-practice at pinipilit yung practice nila na pumapato sa lalaki, pini-insist nila. I mean, look at OG Diaz. OG Diaz is a perfect example of guding. Nagpamilya siya, nag-anak siya, guding na guding. Hindi niya pinaktis yung kabaklaan niya. So, anong doon? Anong problema doon? Nagsasalita siya sa akin ngayon, binibigyan niya ako ng advice, nakikinig ako. Iniintindi ko yung sinasabi niya. I understand where OG Diaz is coming from. Pero yung mga bading na, siguro nabawsi ka na, kriminal ka pala, fugitive of the law ka, ito yung mugshot mo, di ba? Ang pangit mo, panot ka. Man, kung bastusan ng labanan, syempre babasusin ko rin. Binabastos niyo ako, babasusin ko rin kayo. Di ba? Alam namang magstay put ako, straight guy ako. Binanatan mo ko, babanatan kita, babawian kita. Ganoon lang makasimple yun, di ba? Ngayon, regarding sa sinabi ni OG Diaz, paano kung magkaroon ka ng mag-anak na bading, kailangan mo tulong na bading, I do that all the time. Nagkakaroon ako ng pasyenteng bading, bakla, walang problema. Nagkakaroon ako ng pasyenteng bakla, walang problema. Tinatanggap ko with open arms. Meron akong mga friends sa bading, walang problema. Nag-uusap pa rin kami, tinatanggap ko sila with open arms. Naiintindihan nila kung saan ako nanggagaling. Ang hindi nakakaintindi sa akin, yung mga bading na nagkakalat sa bading universe ng kwento, ini-splice yung mga video ko, nilalahat ko daw ang bakla. Wala akong ganun sinasabi. Hindi yun para sa lahat ng bakla, para yun sa mga bading na tumitira sa akin. Siyempre, binabasos nyo ako, babasusin ko rin kayo, di ba? Ang dami na pong bading na malaki ang pakinabang sa ating lipunan. Meron din naman mga gagagagat, mga gagong badingan. Pero ganun din naman sa doktor. May mga gago rin namang doktor, hindi ba? Yung pangit tsaka panot. Yan, bumanat na naman si Triple B. Bayot, butchog, vocals. Okay? Like you said, OG, may mga gago-gago din na doktor. Yes, and binobolja ko rin sila. Yung mga gagong doktor, binobolja ko rin sila. Yung mga gagong bading, binobolja ko sila. Yun ang binobolja ko, yung mga gagong bading. Hindi kayong mga guding. Nasisira ako sa'yo. Yung kamada ko No Manisan Island. Yes. Diba? Ibig sabihin, pag meron kang tomboy na tita, tomboy na ninang, ayaw mo na sila. Diba? Hindi natin pinaliliit ang mundo natin. Kasi malay nyo balang araw, kailanganin nyo yung servisyo nila. Tama. Isa lang naman yan, respeto sa kapwa. Yeah, respect against respect. At saka, sino tayo para magmalinis na hindi makasalanan? We are all sinners. Oo. Diba? Kaya si Lord lang tayo makakapag-judge sa atin kung naging mabuti ba tayo sa lupa o hindi. Oo. Diba? Wala namang ako. Kung naging mabuting tao, Mabuting diba? makasalanan tayo. If you were kind, if you were good, if you were generous, diba? Magkakaiba yung ating opinion Pero hindi natin kinokontra si Doc kung yun ang gusto niya laging sabihin na according to Bible siya Oo. Isa na ba kami nakasulat din sa Bible kung paano harapin or makipag-deal sa mga issue ng bading, ng mga kabadingan, di ba? Baka nandun yan, Doc, baka pwede natin aralin kung paano tayo makikipag-engage nang hindi masakit para hindi rin ma-question kung ano yung tinapos natin, di ba? Ang profesyon natin. Ganun lang. I agree there's a better way to say things. I agree with OG Diaz, there's a better way to say things to. Kaya lang hindi ko nga in-apply, 'di ba? Kasi nga ang pinairal ko, bad trip to Kupal to gago tong bading na to So, shots fired, binanatan ko rin. Kasi yun ako That's my personality 'Di ba? So kahit may tinuturo ang Bible na you should say it in a more ethical way, you should say it in a more finer way, finesse, hindi ko in-apply. Yun yung ano ko doon, yun ang sagot ko doon. Hindi ko siya in-apply. Alam ko may sinasabi ang Bible about that, pero hindi ko in-apply. But then again, OG Diaz is giving words of wisdom, so pinaikinggan ko lang. Si Doc Ronald Samaniego na rin lang ang ating pinag-uusapan. Ako, ito na, isang netizen na naglabas ng mugshots ng naturang doktor nakuha noong July 25, 2025 sa kasong violation of RA 9262 o Violence Against Women and Children. Chika nang nasa comment section, kinasuhan si Doc ng partner nito na eventually na-dismiss din ang kaso at nag-countercharge pa nga raw itong doktor sa partner nito. Sabi naman ng isang netizen, how come may 300,000 followers ito sa Facebook? Kakahiya, doktor pa namang naturingan. Sana raw ay maban ang page nito someday dahil sa foul language at sobrang homophobic. Yan nga yung sinasabi ko, di ba? Imbes na sumagot sila ng maayos, sumagot sila ng tama sa argument, anong ginawa nila? Nag-aalokay sila sa Reddit, yung mga post ng ex ko na paninira, ginagamit nila yung mugshot ko ginagamit nila. Come on, man.
ano na yan ad hominem na yan, wala na sa topic yan, out of topic na yan. Gumagawa lang kayo ng ibang issue kasi hindi nyo ako kayang talunin. Yung mga bading, no? Hindi nila ako kayang talunin, hindi sila makaribat sa akin. So gumagawa sila ng issue, naghahalongkat ng issue, diversion tactics. Syempre kung ganyan na yung tono, like I said, no, referring to OG Diaz, OG, kung ganyan na yung tono ng mga bading, paano pa sasagutin na matino yan? I mean, kudos sa'yo kasi, professional ka sumagot, malumanay ka, you have the maturity, you have the wisdom, no? Maybe wala pa akong ganong pasensya sa mga ganyang klaseng tao. Kaya ganito ako sumagot, no? Nakahanda ka na ba, Tito OJ, na ikaw naman ang susunod no kayo ni Doc? Kasi yung mga tinira niya, Tito OJ, yung mga sumasagot. Teka lang muna, bakla ka ba? Yun nga teka ba? Umamin na ba ako? Oh, hindi na nga eh. Bagay. Paano matitira? Hindi pa pala umaamin. Basta mo nakasalita mong ganun, meron. Ang alin? Yung umamin na ba ako? Ganon. Alam mo, open ako dyan. Kung gusto kong tirahin ni Doc, basta huwag masyadong masakit. Ako ayoko. Masakit. One thing's for sure, hindi ko sasalungatin si OG Diaz sa bagay na to. Bakit? Kasi speaking words of wisdom. 'Di ba? Nakita niyo maayos sumagot, may wisdom, 'di ba? Ba't ko siya titirahin, 'di ba? I mean, there's nothing na sa mga sinabi niya na pwede mo siyang tirahin. Honestly, ang dami sinabi ni OG Diaz na words of wisdom sa video na 'yan, 'di ba? Kaya lang syempre nga sa akin, hindi applicable yung iba na, man, tinira mo ako babalikan kita. Binigwasan mo ako, bibigwasan kita pabalik. Yun ang style ko I've always been like this, di ba? Kaya nga, but then again, like I said, marami sinabi si OG Diaz na words of wisdom and para sa akin, he's the OG, original Guding, no? Talagang rerespetohin mo, karespe-respeto. And pansin nyo, yung tono ko is quite different than my usual vlog, no? Kasi nga, matino yung usapan Pag matino yung usapan, matino rin ang sagutan. Kung ganito ba naman kayo makipagdiskusyonan, makapag-usap sana tayo ng maayos yung mga bading, no? Hindi yung mga guding. Yung mga bading, kung ganito sana kayo makipag-usap, kaya nga kay bading kaya nga sila guding di ba? Hindi kayo maayos kausap yung mga bading. Yung mga guding na gaya nito ni OG Diaz, masarap kausap, may words of wisdom, gagalangin mo. Kung sana lahat kayo ganyan, o karamihan sa inyo ganyan, kasama ng grupo na yan, maliban dun sa Oliver, hindi ko alam kung nagpapatawa lang siya o whatever, kung sana lahat ganyan kagaya ni OG Diaz, ang sarap sana ng usapan, ang sarap sana ng diskusyonan natin. Meron sana tayong gathering of minds kung saan maresolve natin yung problema. Matatakel natin ano ba talaga ang issue, ano ba talagang dapat natin gawin para maresolve ito, ano ba talaga pinaglalaban ninyo, paano ba namin kayo matutulungan bilang straight. Kung ganito sana ang usapan, hindi yung laitan, hindi yung non-witty comebacks na wala namang kakwenta-kwenta yung mga comebacks ng mga ganong mga bading. Gaya like sinabi ni Aura, puro na lang pera, mahirap ka lang, pangit ka, panot ka, ad hominem. Man, kung gano'n ang usapan, bastusan ko rin kayo sasagutin. Pero kung ganito naman usapan, gaya ng OG Diaz, na may words of wisdom, man, karespeto, di ba? OG Diaz is one of the people sa showbiz na talagang rerespetohin mo. Maliban kay Vice Ganda, OG Diaz, sila Fanny Serrano, yung mga OG, yung mga original Guding, no? Anyway, yan ang take ko dyan sa video na yan.